So merong hadith, iniwalat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Aisha radhiyallahu anha, anna Salama dakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasha wa ma fiha min as-suwar. So binanggit daw ni Salama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang simbahan na nakita niya doon sa Habasha. So doon sa Ethiopia, yung unang hijra, buhay pa rito si Abu Salama, yung asawa ni Salama. Kabilang sila doon sa mga naunang naghijra patungong Habasha. Si Abu Salama, namatay siya doon sa Uhud. At nung namatay si Abu Salama, siyempre pagkatapos ng iddah, napangasawa naman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Salama. So nakwento ni Salama nung nandun sila sa Habasha, sa Ethiopia, yung tungkol sa isang simbahan na meron ditong mga rebulto. So ibig sabihin, panahon pa lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga simbahan ay meron ng mga rebulto. Meron ng Trinity. Meron ng pagtatambal kay Allah. Kaya ang Ahlul Kitab ngayon at ang Ahlul Kitab noon, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pareho lang. Kaya yung kinatay ng Hudyo ngayon o kinatay ng Kristiyano ngayon, pareho lang. Pwede natin kainin katulad ng kung paanong kumain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kinatay ng babaeng Hudyo, yung may lason. At maaaring sa iba pang pagkakataon, kumain pa siya ng iba pang pagkain na kinatay ng Ahlul Kitab. Kasi may mga nagsasabi nga, di ba? Hindi raw tayo dapat kakain ngayon ng kinatay ng Kristiyano, kasing Kristiyano daw ngayon, musyrik. Ano palang ibig sabihin nila? Yung Kristiyano nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi musyrik. So ito yung mga tao na, katulad sinabi ko, hindi nag-iisip. Bara-bara lang sa kanilang mga paniniwala at sa kanilang mga sinasabi. Musyrik sila mula nung una pang panahon. Pero usapin dito, pinahintulutan bang kainin ng kinatay nila? Oo. Mula nung una pang panahon, mula nung panahon pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede nating kainin yung kinatay nila at iba't iba pang mga ahkam na may kinalaman sa Ahlul Kitab. Yung lalaking Muslim pwedeng mag-asawa ng babaeng Hudyo o Kristiyano, basta ang babae na ito ay disente at hindi yung malaswa o haliparot na babae. At iba pang mga ahkam katulad nito.